Mga teoryang pinagmulan ng wika. Minsan natanong mo na ba kung kailan ba tayo nagkaroon ng wika o kung saan nanggaling ang ating wika na ating sinasalita? Halika't pag-aralan natin isa-isa ang mga iba't ibang teoryang pinagmulan ng ating wika. Meron tayong tinatawag na teoryang bow-wow. Ang sabi dito, ginagaya nila ang tunog na nililikha ng mga hayop gaya ng tahol ng aso, tilaok ng manok, at huni ng ibon. Di ba mapapansin natin, dun pa lang sa salitang bow-wow, para bagang tunog na ito ng kahol ng aso. So mapansin natin kapag naririnig natin ang mga alaga nating hayop, minsan ginagaya pa nga natin kung ano ang tunog na kanilang nililikha. I love you! Ikalawa, galing daw ang ating wika sa teoryang ding-dong, na kung saan ito daw ay lahat ng bagay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa bawat isa at ang tunog niyon ang siyang ginagad ng mga sinaunang tao na kalaunay nagpabago-bago at nilapatan ng iba't ibang kahulugan. May sariling tunog daw na kumakatawan sa lahat ng bagay sa kapaligiran. Tinatawag din ito ni Max Muller na simbolismo ng tunog. Alamin natin ang mga halimbawa. Meron tayong tsyug-tsyug ng tren. Diba? Kapag nanonood nga tayo ng mga cartoons, kapag nandiyan na yung tren, isang ginagaya natin yung tunog, ayan na yung tsyug-tsyug. Sabi pa nga natin. Subukan pa natin pakinggan ang ating mga orasan. Minsan ginagaya din natin yung tunog, sabi niya. Okay? Yan ay mga halimbawa ng tunog ng mga bagay-bagay. Doon pa lang sa pangalan ng teoryang ding-dong, yung salitang ding-dong. Okay? Kung papansinin natin, anong bagay kaya ang kumakatawan kapag narinig natin yung salitang ding-dong? Di ba? Ding-dong. Parang naiisip natin may tunog ng doorbell. Okay? Na siyang halimbawa ng bagay. Meron tayong teoryang pupu. Ang sabi dito, nakalilikha ng tunog sanhi ng bugso ng damdamin. Ano-ano kaya yon? Sabi rito, gamit ang bibig, napabubulalas ang mga tunog ng pagdaing na dala ng takot, lungkot, galit, saya, at paglalaan ng lakas. Meron naman tayong teoryang tararabum de ay. Ano kaya ito? Sabi rito, ang wika daw ng tao ay nag-ugat sa mga tunog na kanilang nilikha sa mga ritual. Tandaan ninyo yon, nilikha sa mga ritual. Okay? Kung mapansin ninyo, meron tayong mga ritual. May mga ritual ng pagsayaw. Okay? Merong mga ritual na pag-aalay nila sa mga kanilang mga sinasamba. Diba? Sinasayawan pa nga nila. Yun daw, okay? Sa ginagawa nilang pagsasagawa ng mga ritual na yon, nakakalikha daw sila ng mga tunog. Okay? At kalaunay, nilapatan daw ito ng mga iba't ibang kahulugan. Meron tayong teoryang sing-song. Ang sabi ni Jess Person, ang wika daw ay nagmula sa paglalaro, pagtawa, pagbulong sa sarili, panliligaw at iba pang mga bulalas emosyonal. Pansinin ninyo yung mga bata na naglalaro. Okay? 'Di ba? Kapag nakikita nyo sila, minsan na kumakanta-kanta pa sila. Kaya dun sa pangalan pa lang na teoryang sing-song. Pansinin niyo na lang yung mga bata na naglalaro, na kumakanta habang sila ay naglalaro, maging sa pagbulong sa sarili, para mas madali ninyong maintindihan. At meron tayong Tore ng Babel. Ang Tore ng Babel, ang sabi rito, ito daw ay teoryang nahalaw o nagmula sa banal na kasulatan o sa Biblia. Noon kasi ay iisa lang ang wikang ginagamit ng tao.
At napag-isipan daw na magtayo ng isang tore upang hindi magkawatak-watak at nang mahigitan daw ang Panginoon. At nang malaman daw ito ng Panginoon, bumaba siya at sinira ang tore. Nang mawasak na daw ang tore, nagkawatak-watak na ang tao dahil iba-iba na ang wikang kanilang binibigkas, kaya nagkanya-kanya na sila at kumalat sa mundo. Ang Panginoon, ginulo niya ang wika ng mga tao noon at hindi na nagkakaunawaan. Kaya kung mapapansin ninyo ngayon, iba-iba ang wika na sinasalita ng mga tao. Meron naman tayo tinatawag na teoryang Yu-He-Yo. Okay? So, tunog pa lang. Alamin natin kung ano ba yung kahalintulad ng tunog na yan. Sabi rito, pinaniniwalaan ng linguistang si A.S. Diamond na ang tao ay natutong magsalita, bunga di umano ng kanyang puwersang pisikal. So, pansinin ninyo yung mga kung fu actor natin. Halimbawa, si Bruce Lee. Yan, sila Jackie Chan. Diba kapag sila ay nagkakaroon ng puwersang pisikal dahil sila ay mga martial artists. Minsan sumisigaw sila ng okay? Yun ay teoryang Yu-He-Yo. So pag narinig nyo yung Yu-He-Yo, di ba para siyang nagkukung fu. Okay? Meron tayong tinatawag na teoryang Tata. Okay? So alamin muna natin kung saan nagmula yung Tata. Sinasabi rito, tinatawag itong Tata na sa wikang Pranses. So, galing pala siya sa wikang Pranses na nangangahulugang paalam o goodbye. Sapagkat kapag ang isang tao nga namang nagpapaalam ay kumakampay ang kamay ng pababa at pataas, katulad ng pagbaba at pagtaas na galaw ng dila kapag binibigkas ang salitang Tata. Okay? Ayon daw sa teoryang ito, ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon ay ginagawa ng dila at naging sanhi ng pagkatuto ng taong lumikha ng tunog at kalaunay nagsalita. So, pansinin ninyo yung pagbigkas natin sa salitang Tata. Okay, subukan ninyong bigkasin ang Tata. Hindi ba ang dila natin ay nag-uumpisa sa itaas? Sa may bandang ngala-ngala, Tata, pababa. Okay? Ganon din daw ang action na ginagawa kapag tayo ay nagpapaalam. Ikinakampay daw natin yung ating kamay ng pataas at pababa. So, kung ano daw yung galaw ng ating dila na pataas at pababa, gayon din daw ang salitang paalam. Okay? Yung paggalaw ng ating kamay. Kaya, Tata. Okay? Meron tayong tinatawag na teoryang Mama. Nagmula daw ang wika sa pinakamadaling pantig ng pinakamahalagang bagay. Pansinin nga naman ang mga bata. Di ba sa unay hindi masasabi ang salitang mother. Ang unang syllable o yung pagbigkas natin doon sa mother ay ma. Tapos der, di ba? So ang mga bata, una nilang binibigkas yan ay ma, yung pinakamadaling pantig. Kaya inuulit nila, mama. Ganon din sa salitang father, di ba? Papa. Okay? Nagmula ang wika sa pinakamadaling pantig ng pinakamahalagang bagay. Meron tayong teoryang He-You. Okay? Iminungkahi ng linguistang si Reves na bunga ng interpersonal na kontak ng tao sa kanyang kapwa-tao ang wika. Ano ba yung tinatawag nating interpersonal? Meron kasi tayong intrapersonal at interpersonal. So, alamin muna natin yung intrapersonal. Sinasabi kasi na ang intrapersonal, ito daw ay nangyayari sa ating o sa kalooban natin. Maaaring yan ay sa ating isipan. So, kung ang intrapersonal ay sa kalooban natin o sa isipan din natin, ang interpersonal naman ay nagkakaroon yan ng kontak sa ating kausap o sa ibang tao. Okay? Sabi dito, bunga ng interpersonal na kontak ng tao sa kanyang kapwa-tao. Nagmula daw ang wika sa mga tunog na nagbabadya ng pagkakakilanlan. Halimbawa, ako,
pagkakabilang, tayo. Napabubulalas din tayo bilang pagbabadya ng takot, galit o sakit. Saklolo, sabi niya, tinatawag din daw itong teoryang contact. Okay? Meron tayong tinatawag na teoryang kuku. Ang wika daw ay nagmula sa mga tunog na nalilikha ng mga sanggol. Okay, kahit naman pagmasdan natin yung mga sanggol minsan, nakalilikha sila ng mga tunog na sila lang. Okay, subukan nating pagmasdan. Okay, ang mga tunog daw na ito ang ginaya ng mga matatanda bilang pagpapangalan sa mga bagay-bagay sa paligid. Taliwas sa paniniwala ng marami na ang mga bata ang nanggagaya ng tunog ng mga matatanda. So kapag teoryang kuku, yan ay galing sa mga sanggol. Meron tayong teoryang babley-laki. Ang wika raw ay nagmula sa mga walang kahulugang bulalas ng tao. Okay? Kaya nga, babley-laki. Alamin natin bakit merong laki. Okay, sabi rito, ang pagbubulalas daw ng tao, sinuwerte lamang daw siya. So may salitang lucky, tapos sinuwerte. Sinuwerte lamang daw siya nang ang mga hindi sinasadya at walang kapuluhang tunog na kanyang nalikha ay naiugnay sa mga bagay-bagay sa paligid na kalaunan ay naging pangalan ng mga iyon. Okay, so sinuwerte lamang daw siya. Sinuwerte, babley lucky o bubble lucky. Meron tayong teoryang hocus-pocus. Okay? Ayon kay Boyery, maaaring pinanggalingan ng wika ay tulad ng pinanggalikan ng mga mahikal o relihiyosong aspeto ng pamumuhay ng ating mga ninuno. So, dun sa tunog na hocus-pocus, akala mo ay nagbibigay ka ng spell. Okay? Yung spell na parang mga spell ng mga wizard. Okay? Doon sa Harry Potter. Okay? Sabi rito, maaari raw kasing noon tinatawag ng mga unang tao ang mga hayop sa pamamagitan ng mga mahikal na tunog na kalaunan ay naging pangalan ng bawat hayop. So para madali niyong matandaan, teoryang hocus-pocus ay galing sa mahikal na tunog. Meron tayong teoryang Eureka. Sabi dito, ito daw ay sadyang inimbento o nilikha ang wika. Ayon sa teoryang ito, ayon kay Boyery, maaari raw na ang ating mga ninuno ay may ideya ng pagtatakda ng mga arbitraryong tunog upang ipakahulugan sa mga tiyak na bagay. Ng mga ideyang iyon ay nalikha, mabilis na iyong kumalat sa iba pang tao at naging kalakaran sa pagpapangalan ng mga bagay-bagay. Pansinin natin ang pelikulang The Croods, okay? Kung ano ang kanilang mga inimbentong mga salita dito. What is that on your head? I call it a rug, rhymes with grug. And this one, I call it a ride. Painting is a thing of the past. I call this a snapshot. Oh, let's do it again. I think I blinked. I call them shades. The sun doesn't hurt my eyes anymore. This works good. What do you call it? I was thinking of calling it a hug. Ang tanong, ano sa tingin mo ang tawag sa teorya na mula sa romansa? May naisip ka na ba? Dahil ito ay teoryang lala. Okay? Ang sabi sa teoryang lala, ito daw ay mga salita o sanaysay na may kinalaman sa paggamit ng mga pangromansa. Ayon ito ay makikita
at mababasa natin sa mga tula o awitin. Magagamit ang mga salitang ito sa panliligaw o may gusto ang tao sa kanyang minamahal. At dyan nagtatapos ang talakayan natin sa mga teoryang pinagmulan ng ating wika.